Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong kapalit ng pagsunod sa Diyos ay pagpapala. Kapalit ng pagsuway ay kamatayan. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 1 at 2 kabanata. Panimula. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mensahe tungkol sa Huda at Jerusalem na ipinahayag ng Diyos kay Isaias na anak ni Amos noong panahong sina Uzias, Jotam, Ahaz at Hezekias ay mga hari ng Huda. Sinaway ng Diyos ang kanyang bayan. Sinabi ng Panginoon, "Lupa at langit, pakinggan ninyo ang sinasabi ko. Ang mga anak na aking pinalaki ay naghimagsik laban sa akin. Alam ng mga baka kung sino ang nagmamay-ari sa kanila, at alam ng mga asno kung saan sila pinapakain ng kanilang amo. Ngunit iyon ay higit pa sa nalalaman ng aking bayang Israel. Hindi nila talaga maintindihan. Kayo ay tiyak mapapahamak, kayong makasalanang nasyon, kayong mga tiwali at masasamang tao. Ang inyong mga kasalanan ang humihila sa inyo pababa. Itinakwil ninyo ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya ay tinalikuran ninyo. Bakit kayo patuloy na nagre-rebelde? Gusto ba ninyong mas parusahan pa? Israel, ang iyong ulo ay natatakpan na ng mga sugat, at ang iyong puso at isip ay may sakit. Mula ulo hanggang paa, walang malusog na lugar sa iyong katawan. Nababalot ka ng mga pasa at sugat at bukas na sugat. Ang iyong mga sugat ay hindi nalinis o nalagyan ng benda. Walang gamot na inilagay sa kanila. Ang inyong bansa ay nawasak, at ang inyong mga lungsod ay nasunog sa lupa. Habang nakatingin kayo, sinasakop ng mga dayuhan ang inyong lupain at sinisira ang lahat. Ang Jerusalem lamang ang natira, isang lungsod na nasa ilalim ng pagkubkob, kasing walang depensa gaya ng kubo ng bantay sa isang ubasan o isang kamalig sa isang bukid ng pipino. Kung hindi hinayaan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat na mabuhay ang ilan sa mga tao, ang Jerusalem ay lubos na nawasak gaya ng Sodoma at Gomora. Jerusalem, ang iyong mga pinuno at ang iyong mga tao ay tulad ng sa Sodoma at Gomora. Pakinggan ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Bigyang pansin ang itinuturo sa iyo ng ating Diyos. Sabi niya, "Sa tingin ba ninyo gusto ko ang lahat ng mga sakripisyong ito na patuloy ninyong iniaalay sa akin? Ako ay nagkaroon ng higit sa sapat na mga tupa na inyong sinusunog bilang mga hain at ng taba ng inyong maiinam na hayop. Pagod na ako sa dugo ng mga toro, tupa at kambing.
Sino ang humiling sa inyo na dalhin sa akin ang lahat ng ito kapag pumaparito kayo upang sambahin ako? Sino ang humiling sa inyo na gawin ang lahat ng ito sa pagtapak sa aking templo? Walang silbi na dalhin ang inyong mga alay. Naiinis ako sa amoy ng insenso na sinusunog ninyo. Hindi ko matiis ang inyong mga kapistahan ng bagong buwan, ang inyong mga sabat, at ang inyong mga pagtitipon sa relihiyon. Lahat sila ay napinsala ng inyong mga kasalanan. Kinamumuhian ko ang inyong mga pista ng bagong buwan at mga banal na araw. Sila ay isang pasanin na pagod ko nang dalhin. Kapag itinaas ninyo ang inyong mga kamay sa panalangin, hindi ko kayo titingnan. Gaano man kayo magdasal, hindi ako makikinig, sapagkat ang inyong mga kamay ay nababalot ng dugo. Hugasan ang inyong sarili ng malinis. Itigil ang lahat ng kasamaang ito na nakikita kong ginagawa ninyo. Oo, itigil na ninyo ang paggawa ng masama at matutong gumawa ng tama. Tiyakin na naisakatuparan ng hustisya. Tulungan ang mga inaapi. Ibigay sa mga ulila ang kanilang mga karapatan at ipagtanggol ang mga balo. Ang sabi ng Panginoon, ngayon, ayusin natin ang usapin. Kayo ay nabahiran ng pula ng kasalanan, ngunit huhugasan ko kayo na kasing linis ng nyebe. Kahit na ang inyong mga mantsa ay malalim na pula, kayo ay magiging kasing puti ng lana. Kung ako lamang ang susundin ninyo, kakainin ninyo ang mabubuting bagay na ibinubunga ng lupain. Ngunit, kung sasalungutin ninyo ako, kayo ay tiyak na mamamatay. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Ang makasalanang lungsod. Ang lungsod na dating tapat ay umaasal na parang patotot. Noong unang panahon ay napuno ito ng mga taong matuwid. Ngunit ngayon ay mga mamamatay tao na lamang ang natitira. Jerusalem, ikaw ay dating parang pilak, ngunit ngayon, ikaw ay walang halaga. Para kang masarap na alak, ngunit ngayon ay tubig na lamang. Ang iyong mga pinuno ay mga rebelde at kaibigan ng mga magnanakaw. Lagi silang tumatanggap ng mga regalo at suhol. Hindi nila ipinagtatanggol ang mga ulila sa korte o nakikinig kapag iniharap ng mga balo ang kanilang kaso. Kaya ngayon, makinig sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ako ay maghihiganti sa inyo, aking mga kaaway, at hindi na ninyo ako gagawa ng gulo. Ako ay gagawa ng aksyon laban sa inyo. Dadalisayin ko kayo gaya ng pagdadalisay ng metal at aalisin ko ang lahat ng inyong karumihan. Bibigyan ko kayo ng mga tagapamahala at mga tagapayo tulad ng mga dating mayroon kayo noong nakaraan. At ang Jerusalem ay tatawaging matuwid at tapat na lungsod. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, ililigtas niya ang Jerusalem at ang bawat naroon na nagsisi. Ngunit dudurugin niya ang lahat ng nagkasala at naghihimagsik laban sa kanya.
papatayin niya ang lahat ng tumalikod sa kanya. Magsisisi kayo na sumamba kayo sa mga puno at nagtanim ng mga sagradong hardin. Kayo ay malalanta tulad ng isang namamatay na ensina, tulad ng isang hardin na walang nagdidilig. Kung paanong ang dayami ay sinusunog sa pamamagitan ng isang kislap, gayon din ang makapangyarihang mga tao ay pupuksain ng kanilang sariling masasamang gawa, at walang sino man ang makakapigil sa pagkawasa. Walang hanggang kapayapaan. Narito ang mensahe na ibinigay ng Diyos kay Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. Sa darating na mga araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ay magiging pinakamataas sa lahat, na matayog sa lahat ng burol. Maraming nasyon ang dadagsa tungo dito, at sasabihin ng kanilang mga tao, "Umakyat tayo sa burol ng Panginoon sa templo ng Diyos ng Israel. Ituturo niya sa atin ang nais niya na gawin natin. Lalakad tayo sa mga landas na pinili niya." Sapagkat ang turo ng Panginoon ay nagmumula sa Jerusalem, mula sa Sion ay nagsasalita siya sa kanyang mga tao. Aayusin niya ang mga alitan sa pagitan ng mga dakilang nasyon. Mamartilyuhin nila ang kanilang mga espada upang maging mga araro, at ang kanilang mga sibat upang maging mga kutsilyong pangputol. Ang mga nasyon ay hindi na muling susulong sa gyera, hindi na muling maghahanda para sa digmaan. Ngayon, mga inapo ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang kayabangan ay wawasakin. O Diyos, pinabayaan mo ang iyong bayan, ang mga inapo ni Jacob. Ang lupain ay puno ng mga salamangka mula sa silangan at mula sa Filistia. Ang mga tao ay sumusunod sa mga dayuhang kaugalian. Ang kanilang lupain ay puno ng pilak at ginto, at walang katapusan ang kanilang mga kayamanan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga kabayo, at walang katapusan ang kanilang mga karo. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan, at sumasamba sila sa mga bagay na ginawa nila ng kanilang sariling mga kamay. Mapapahiya at mahahamak ang lahat. Huwag mo silang patawarin, Panginoon. Magtatago sila sa mga kuweba sa mabatong burol, o maghuhukay ng mga buta sa lupa, upang subukang tumakas mula sa galit ng Panginoon at magtago mula sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Darating ang araw na ang pagmamataas ng tao ay magwawakas, at ang kayabangan ng tao ay mawawasak. Kung magkagayoy, ang Panginoon lamang ang matataas. Sa araw na iyon, papakumbabain ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang lahat ng makapangyarihan, lahat ng mayabang at palalo. Wawasakin niya ang matataas na sedro ng Lebanon at ang lahat ng ensina sa lupain ng Basan. Papatagin niya ang matataas na bundok at burol, bawat matataas na muog at ang mga pader ng bawat kuta.
Palulubugin niya kahit ang pinakamalaki at pinakamagandang barko. Ang pagmamataas ng tao ay mawawakasan at ang pagkaarugante ng tao ay mawawasak. Ang mga Diyos-Diyosan ay ganap na mawawala at ang Panginoon lamang ang dadakilain sa araw na iyon. Ang mga tao ay magtatago sa mga kuweba sa mabatong burol o maghuhukay ng mga butas sa lupa upang subukang tumakas mula sa galit ng Panginoon at upang magtago mula sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian kapag siya ay dumating upang yanigin ang lupa. Pagdating ng araw na iyon, itatapon nila ang mga Diyos-Diyosang ginto at pilak na kanilang ginawa at iiwan sa mga hayop ng mall at mga paniki. Kapag ang Panginoon ay dumating upang yanigin ang lupa, ang mga tao ay magtatago sa mga butas at yungib sa mabatong burol upang subukang tumakas mula sa kanyang galit at upang magtago mula sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Huwag nang magtiwala sa mga mortal na tao. Ano ang halaga nila? Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace.